Ikaw ay isang pekeng tagapagmana na ipinagpalit sa kapanganakan sa isang liblib na nayon at iniisip mo pa rin na ikaw ay ang binibini ng pamilyang Lin. Ang tunay na tagapagmana si Miss Lin Rumeng ay natagpuan na. Maghintay ka na lang na paalisin mula sa pamilyang Lin. Sumisipsip sa mayayaman at minamaliit ang mahihirap. Napaka-arogante. Maling-mali ang pagkakilala ko sa iyo sa lahat ng panahong ito. Ikaw! Mahal? Sa lahat ng mga taong ito na malayo ka sa bahay, tiyak na labis kang nagdusa. Mula ngayon, ito na ang iyong tahanan. Kung may gusto ka, sabihin mo lang sa akin kahit kailan. Mama, wala akong gusto. Gusto ko lang manatili sa tabi mo. Mama, hinahanap mo ako? Oo. Maupo ka. Nagpapanggap. Pero, ang ninakaw na pagkakakilanlan, ang asal at pagpapalaki, kailangan mong ibalik sa akin sa lalong madaling panahon. Ruyue, ang ampon na ina ni Rumeng, ang iyong tunay na ina, bilang pagbabayad ng utang na loob, nag-ayos ng kasal sa pamilyang Pei sa Nanshan. Ang pamilyang Pei ay mga magsasaka sa probinsya. Sila ay medyo mahirap, ngunit ang kasunduang ito hindi na maaring kanselahin. Ang kasal ay ngayon. Ikakasal ka sa pamilyang Pei sa lugar ni Rumeng. Paano ang aking kasunduan sa pamilyang Lu? Ang tunay na tagapagmana ng pamilyang Lin ay si Rumeng. Ang kasunduan sa pamilyang Lu natural na para kay Rumeng. Ang pamilyang Lin ay nagpalaki sa iyo sa loob ng 22 taon. Hindi namin inaasahan na bayaran mo kami. Alam mo na tinatawag itong pagpapakasal sa kanyang lugar? Ngunit sa esensya, ang kasal na ito ay inayos para sa iyo. Ngayon lang, inaayos natin ang mga bagay. Malayo ang Nanshan, iimpake mo ang iyong mga gamit at umalis ka kaagad. Sige. Kapag nakapag-asawa ka na sa liblib na lugar na iyon at mawala ang suporta ng pamilyang Lin, tingnan natin kung gaano katagal kaya mong ipagpatuloy ang pagpapanggap na ito. Puro sakahan. Talagang mahirap. Kaya pala ayaw magpakasal dito ni Lin Rumeng. Pero, basta't magsusumikap ako, ang mahirap na panahon ay tiyak na magiging matamis. To ay, iniisip ko kung madali bang makisama ang pamilyang Pei. Lin Ruyue. Kumusta? Ako ang iyong asawa. So siya na ang lalaking pakakasalan ko? Kumusta? Talagang tagalungsod ang asawa ko. Ang ganda niya. Tulungan kita sa bagahe. Tara, umuwi na tayo. Okay lang, hindi naman malayo. Pwede kang umupo ng pahilig. Mabait naman pala siya. Ganyan ba kaliit ang bewang ng mga dalaga? Tara. Tara na. Hoy, 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 ho! Nanay, tatay, bakit niyo pinalabas ang mga manok? Natakot mo ang asawa ko. Mahal, ito sina nanay at tatay. Pasensya na, Manugang. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Hindi ko alam kung ano ang pamilya ng mga Pei. Mas mabuti nang sundin ko ang mga patakaran ng etiketa na itinuro ng pamilya Lin. Hindi iyon maaaring mali, tatay. Nanay. Pagod siya sa mahabang biyahe. Pumasok ka na at magpahinga. Tama, pumasok, pumasok. Gianwa, sa tingin ko mas magaling siya kaysa doon. Ano ba ang pangalan niya? Rumeng. Magalang siya at mas maganda pa siya. Ang kanyang itsura at personalidad ay talagang maganda. Napakaganda. Naka-score tayo ng maganda. Tara. Hindi na kailangang maging formal. Gawin mong parang bahay mo. Umupo ka. Ang bagong kasal ay dapat munang magsilbi ng tsaa sa kanyang mga biyenan.
Umupo. Tatay, pakinom ng tsa. Sige. Nanay, uminom ka ng tsa. Mabuti, mabuti. Gawin mong parang bahay mo. Kalimutan mo na ang mga walang kabuluhang etiketa. Hindi kami naniniwala sa ganyan. Ang pinakamahalaga dito ay masaya ka. Oo, hindi naman formal. Aba, mahal, ito ay regalo para sa iyo. Buksan mo at tingnan. Perpektong hugis, kumpleto ang lahat. Ito ay 100 taong gulang na ligaw na ginseng. May maganda kang panlasa. Hindi ito mahalaga. Itago mo. Hindi mahalaga? Ito ay 100 taong gulang na ligaw na ginseng. Ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 3 milyon. Saan kumuha ng pera ang pamilya Pei para sa ginseng na ligaw? Mabuti sa kalusugan ang ginseng. Lalo na sa mga babae, mapapalakas nito ang iyong ki at dugo. Eto, Kukunin ko ang ginseng na ito at magtimpla ako ng tubig para inumin mo. Masyado kang payat. Kailangan mo ng ginseng para lumakas ka. Gamit ang ginseng king na nagkakahalaga ng 3 milyong dolyar para magtimpla ng tubig? Hindi kailangan. Tama si nanay. Masyado kang payat. Kailangan mo talagang palakasin ang iyong katawan. Makinig ka kay nanay. Sayang naman ito. Wala akong pakialam sa mga bagay na ito. Hindi mo kailangang magpakahirap para sa akin at gumastos ng sobrang pera. Ang pinakamahalaga sa atin ay ang magtayo ng magandang buhay ng magkasama. nakita mo, ano ang sinabi ko sa iyo? Ang mga bundok ay puno ng ginseng na walang halaga. Ano ang maganda roon? Ngayon, hindi masaya ang ating mabuting manugang na babae, di ba? Kailangan mo pa ring umasa sa akin. Mahal, lahat ng ito ay akin. Tingnan mo kung may gusto ka. Ang mga pulseras na jade na ito ay may napakalinis na linaw. Napakahalaga ng mga ito at nakalagay lang sa isang karton na kahon. Ano pa ang hinihintay mo, anak? Bilisan mo at ilabas mo ang iyong regalo. Tama. Ito ang lahat ng mga bagay na pinili ni Jingcheng nang maingat sa loob ng ilang araw. Mga singsing na ginto, mga pulseras na ginto. Napakabilis ng kasal. Hindi ka namin napapili ng mag-isa. Mahal, tingnan mo kung may gusto ka. Kung wala, pwedeng magpagawa tayo ng iba mamaya. Ang pamilya ba natin ay talagang magsasaka lang? O magsasaka kami ng ginseng. Sa aming pamilya, henerasyon na kaming nagtatanim ng ginseng. Nakakapagod talaga. Pero huwag kang mag-alala, mula ngayon hindi ka na namin pababayaan na gawin iyon. Tama, tama. Mamaya, pababayaan ko si Jingcheng na dalhin ka upang makita ang aming mga taniman ng ginseng. Mula ngayon, pwede kang pumunta kahit saan mo gusto. Gawin mo ang anumang gusto mo. Salamat, tatay. Salamat, nanay. Ruyue, mula ngayon ito na ang iyong tahanan. Hindi na kailangan ng formalidad. Pamilya na tayo rito. Magiging masaya kami sa anumang magpapasaya sa iyo. Sa pamilyang Lin, lahat ay ginagawa ng mahigpit. Akala ko ganun din ang pagpapakasal sa pamilyang Pei. Hindi ko inaasahan. Okay. Sige, sa nalalabing oras, hayaan na natin ang bagong kasal. Jingcheng, maaga pa. Bakit hindi mo isama si Ruyue maglakad-lakad? Sige. Tara! Ito ang pangunahing tuktok. Mula rito, makikita mo ang Nanshan at ang buong nayon. Kaunting lakad pa sa tuktok. Pagdating natin sa tuktok, ipapakita ko sa iyo kung paano mag-navigate sa kabundukan. Tara na. Salamat, pinapawisan ka. Napakaganda ng asawa ko. Nandito na tayo, di ba? Oo, tingnan mo. Sa loob ng 300 kilometrong radius, lahat ng ligaw na ginseng sa mga bundok na ito ay pag-aari ng aming pamilya. Ang aming pamilya ay nagbabantay ng ginseng sa loob ng maraming henerasyon, kaya nanatili kami sa Nanshan. Ruyue, tinawag kita ngayong araw upang ibigay sa iyo ito.
Kasunduan sa paglilipat ng 180,000 munang lupa sa bundok? Ano ito? Gusto kong gamitin ang lahat ng mga bundok na ito bilang dote para sa pagpapakasal sa iyo. Ako. Huwag magmadaling tumanggi. Alam kong pinalaki ka sa ginhawa. At biglang nasa mga malalim na bundok na ito baka makaramdam ka ng kawalan ng seguridad. Gusto kong malaman mo na sa pamilyang Pei, hindi ka naiwan na wala. Ang pagpapakasal sa kanya ay hindi naman masama pagkatapos ng lahat. Sige. Malapit nang lumubog ang araw. Umuwi na tayo? Oh, Nasa labas ka ng kalahating araw. Malamig na siguro pakiramdam mo. Uminom ka ng ginseng water para uminit. salamat nanay. Ang bahay na ito, Ito ay itinayo nung ikinasal ang aking mga magulang. Hindi namin kayang gibain kaya pinanatili namin ito. Hindi ka ba sanay, nanay? Bukas papuntahin si tatay ng mga tao para magtayo ng bagong bahay sa bakanteng lote sa tabi. Sige, hindi na kailangan. Napaka-cozy ng bahay. Gusto ko ito. hindi na kita aabalahin sa iyong pahinga. Ching-cheng, huwag mong subukang apihin si Ruiwe. Tayo ba? Tutulog ba tayo sa isang kama? Siyempre, mag-asawa tayo. Hindi ba dapat tayong matulog sa iisang kama? Dahil kasal na tayo, dapat tayong maging tunay na mag-asawa. Nakaramdam ka ba ng init? Napakababa ng temperatura kamakailan. Paano ka may initan? Bakit sobrang init ng noo mo? Ang ginseng water ay masyadong pampalusog. Ang pag-inom ng sobra ay maaaring makaramdam ka ng lagnat. Ang kamay niya ay sobrang lamig, masarap sa pakiramdam. Nagmamadali ba ang aking asawa para sa gabi ng kasal? Ayaw lang niya. Ayaw. Sige. Matutulog ako sa katabing kwarto. Kung gusto mo ng tubig sa gabi o kahit anong bagay, tawagin mo lang ako. Ako'y ganito at umalis siya ng ganyan. Hindi ba siya kaya? Wow! Nandito na siya. Ang pagiging manugang sa pamilyang Lu ay tamang desisyon talaga. Babaeng probinsyana ka lang. Opo, Bakit ka umuurong? Ang dungis-dungis mo. Simula ngayon, ikaw na ang batang may bahay ng pamilyang Lu. Marami ang nakamasid sa bawat kilos mo. Dapat lagi mong bantayan ang iyong pananalita at kilos. Naiintindihan mo ba? naiintindihan ko. Mahal. Huwag mo akong hawakan. Huwag kang masyadong mahigpit sa kanya. Nanay, ang gusto kong pakasalan ay si Lin Ruiwe na marunong sumunod at may isip. Sino ang mag-aakalang ang pamilyang Lin ay magpapadala ng isang taga-bukid? Kahit magaling si Lin Ruiwe, pekeng tagapagmana pa rin siya. Ang daloy ng pera ng pamilyang Lu ay may problema. Kailangan mong sumama kay Rumeng sa Nanshan sa lalong madaling panahon upang makahanap ng kwalipikadong wild ginseng para simulan ang bagong linya ng produksyon. Saka lamang mag-iniksyon ng pondo ang pamilyang Lin. Sige, nakuha ko na. Isasama ko siya doon bukas. Pupunta tayo doon ngayon. Tuturuan kita kung paano makilala ang ginseng. At tuturuan ka kung paano hukayin ito. Sige. Tara na. Mahal, bakit kailangan nating pumunta sa lugar na ganito para bumili ng ligaw na ginseng? Hindi ka ba makapagpadala ng assistant? Akala mo gusto kong pumunta, sabi ng nanay ko. Ito ang tahanan ng misteryosong pinakamayamang tao sa Nancheng. Lahat ng bundok sa loob ng 100 milya pag-aari niya. Kaya ngayon, hindi lang tayo nandito para bumili ng ginseng. Kailangan din nating hanapin siya. Ang ginseng ay masalan.
Kailangan mong maingat na hukayin bawat isa ugat gaya nito. Tingnan mo kung gaano ka-focus ang asawa ko kapag natututo. Paano siya naging sobrang ka-adorable. Dito, subukan mo. Uy, lumalabas na. Nahukay mo. Nakuha ko. Kahanga-hanga. Noong sinubukan kong maghukay noon, naputol ko ito sa dalawa. Nakuha mo talaga ang buo. Ang galing. Sige. Gabi na. Tigilan na natin. Tara na. Ihahatid kita sa bahay. Para sa hapunan ngayong gabi ako ang magluluto. Sige. Sa wakas, sumagot siya. Kumusta? Nandito kami para bumili ng ligaw na ginseng. Ano? Bakit hindi mo ito ibebenta? Bakit tayo bumalik sa pinanggalingan? Anong nangyayari? Hindi ka ba lumaki sa Nanshan? Alam mo ba ang daan? Hindi rin ako nakarating dito. Ikaw, Tingnan mo, may mga tao doon. Tara, tanungin natin sila. Ruiwe. Ruiwe, sa wakas nakita kita. Tara, ilalabas kita dito. Sino ka ba? Wala kang karapatang tawagin ang asawa ko sa kanyang pangalan. Luso, may asawa na ako ngayon. Ang asawa mo ay si Lin Rumeng. Maging respetuoso ka naman. Sino siya? Bakit siya nagtawag sa iyo ng Ruyue ng ganun kapabaya? Noong unang panahon, noong ako ay tagapagmana pa ng pamilyang Lin, engaged kami. Wala na siyang kinalaman sa akin ngayon. Mas tama yan. Ruiwe, nandito ako para iligtas ka. Pinipilit ka ba sa ganito? Mahal, anong ginagawa mo? Ate, bakit ang dami mong alikabok? Huwag mong sabihin nakakagaling mo lang sa trabaho. Nag-asawa ka sa isang pamilyang nasa liblib na bundok. Ang magtrabaho ay isang bagay, pero mukha kang mas naghihirap ngayon. Huwag mong sabihin na ang pamilyang Pei ay hindi kayang bumili ng bagong damit para sa'yo. Ito ang suot mo? Hahaha! Mahal. Ang mga taong katulad nila ay hindi karapat-dapat tumabi sa atin. Bakit mo pa sila pakikialaman? Sino ang nagsabi na walang pera ang pamilyang Pei? Ang mga damit na ganito ay mas maginhawa para sa trabaho. Lin Rumeng. Huwag mong ikumpara ang dati mong buhay sa buhay ko ngayon. Aba, tigilan mo na ang pagpapanggap. Tingnan mo, may dumi ka pa sa kamay. Malamang mabaho ka, di ba? Mahal, lumayo tayo sa kanya. Hindi ko matiis ang masamang amoy. Tumahimik ka. Lin Ruiwe, ang lakas ng loob mong tamaan ako. Baka hindi mo ako kilala dati. Turuan kita ngayon din, masama ang ugali ko. Ang galing mo naman. Magsalita ka, mahal. Mahal, binubuli ako ng ganito. Hindi mo ako pinagtatanggol. Nagsasalita ka pa para kay Lin Ruiwe. Luso, ano ang ibig mong sabihin yan? Ikaw ang gustong pumalit kay Lin Ruiwe at magpakasal sa pamilya Lu. Akala mo hindi ko alam kung gaano kadesperado ang pamilya Lu sa pera ngayon? Kahit sino ang gusto mong pakasalan. Ang asawa mo ngayon ay ako lang. Tama ba, mahal? Lin Ruiwe. Humingi ka ng tawad sa kanya. Salamat, mahal. Lin Ruiwe, nandito kami para bumili ng wild ginseng. Kung masasabi mo sa amin kung saan ito mabibili, papatawarin kita. Kunin mo itong 100 yuan. Sapat na ito para sa 3 araw mong pagkain. Ang aming ginseng sa bundok ay hindi ibinebenta sa mga tagalabas. Anong klase ang hinahanap mo? Sino ang tingin mong minamaliit mo? Siyempre, mas matanda, mas maganda. Mas gusto ang 100 taong gulang na wild ginseng. Ang budget namin ay 2 milyon. Malaking bagay ito. Ganitong pera, malamang hindi mo man lang maisip na magkaroon. Mahal, nandito kami para iuwi ka. Ano, ito pala ang Feichi 9999. Pito lang ang ginawa sa buong mundo. Ang liblib na lugar na ito. Paano nagkaroon ng mamahaling kotse tulad nito dito?
Ruyue, maalog ang daan sa probinsya. Kaya bumili kami ng bagong kotse para sa'yo. Ito ang susi. Salamat nanay at tatay, hindi naman dapat. Walang anuman, hindi naman gaanong mahal. Lin Ruyue, so ito ang yung mga biyenan. Nakasuot ng basahan at nagmamaneho ng mamahaling kotse? Paano mo nagawang magmaneho ng ganito magandang kotse sa putik? Anong kumpanya ng renta ang pinagkunan mo? Tiyak na ginastos mo ang lahat ng ipon mo para dyan. Mukha naman kayong disente. Bakit hindi kayo magsalita tulad ng mga disenteng tao? Ikaw, Tama, dahil lang ganito ang suot namin, hindi na kami pwedeng magmaneho ng magandang kotse. Ang pamilya Lin at Lu ay may kaya. Paano nila pinalaki ang mga taong mayayabang? Hoy. Isang pulseras na jade na ganito ang kalidad. Kahit si nanay ay hindi kayang bumili niyan. Paano mo nakuha iyan? Ninakaw mo ang pulseras na jade ni nanay eh. Baliw ka ba? Hindi naman ito sa'yo simula pa lang. Sasabihin ko kay nanay. Ang pagnanakaw ay krimen. Tatawag ba ako ng pulis ngayon din? Hayaan mo silang mag-imbestiga. Hindi ba kayo naghahanap ng wild ginseng? Tiyak na kilala mo ang lahat ng ito. Ang mga ito ay mga siglong gulang na wild ginseng na pinulot ko ngayon habang nagtuturo kay Ruyue. Bawat isa ay nagkakahalaga ng malaking pera. Bakit pa kami magnanakaw? Huwag kang mag-alala. Marami kaming jade bracelets sa bahay. Dadalhin kita mamaya para pumili ng isang basket. Sige. Nakakatawa, alam ng lahat na ang mga taga Nanshan Village ay pawang mga magsasaka ng ginseng. Kayo lang ang mga tagapag-alaga. Wala kayong karapatang magbenta. Tama, hindi ka ba natatakot na mabulunan sa sarili mong kalokohan? Eto ganito, itong basket ng ginseng, kukunin ko ito sa halagang 2 milyong yuan. Ibibigay mo lang sa akin ang contact info ng mga mamimili. Kakausapin ko sila. Sino ba ang may gusto ng dumi mong pera? 2 milyong yuan ay sapat na para pakainin ka habang buhay. Mag-isip ka ng mabuti. ang mga ugat na ito mas gugustuhin pa naming ipakain sa aso kaysa ibenta sa iyo. Uuwi na tayo, wala nang saysay ang makipag-away sa mga baliw. Tama si Ruyue, anong 2 baliw? Tara na, uuwi na tayo. Anong sinabi mo? Natamaan ka ba? Bakit ka tumatakbo? Sige, dapat nating isipin kung saan bibili ng Wild Mountain Ginseng. Nandyan lang ang wild ginseng sa Nanshan. Hindi ito mawawala. Magpahinga muna tayo. Bukas na natin pag-usapan. Wala na tayong magagawa. May sasabihin ako sa'yo. Anong bilis? Kung ano man yan, uminom ka muna ng tsaa. Basain mo muna ang lalamunan mo, saka ka magsalita. Oo. Salamat, Pei Jingcheng. Bakit ka biglang nagpasalamat? Salamat sa pagtatanggol mo sa akin. At salamat sa pagbibigay sa akin ng tahanang ito. Anong kalokohan yan, mahal? Asawa mo ako. Yun ang dapat kong gawin. Pero dahil taos puso mong pinasalamatan ako at tinatawag mo pa rin ako sa buo kong pangalan, Mahal. Importante sa mga lalaki ang pride nila. Kailangan mong itago ang hindi mo kaya. Mas mabuting huwag mo siyang masyadong mapahiya. Hindi pa ako handa. okay lang. Hintayin ko hanggang handa ka na. So pwede ba akong matulog sa kama ngayong gabi? Oo naman. Salamat, mahal. Magandang gabi, mahal. Magandang gabi. Anong problema mo? Sa tabi ko ang isang maganda. Hindi ako makatulog. Alam ko ang iniisip mo. Feeling mo insecure ka dahil hindi tayo nagkaroon ng kasal. Nagdesisyon ako na magkakaroon tayo ng kasal sa susunod na linggo. Bibigyan kita ng perpektong kasal. Bukas, kumain tayo ng marami. Ngayong gabi, matulog tayo ng maayos. Magandang gabi. Kasal?
Mama at Papa. Ngayon ihahatid ko si Ruiwe para kumain. Sige, kayo mga bata nagmamahalan. Dapat lumabas kayo ng madalas. Pagkatapos kumain, tandaan mong ihatid si Ruiwe sa paligid. Huwag laging nakatago sa bahay. Sige. Ito pa ang una nating opisyal na date. Ito ang tinatawag na date? Ito pala ang date. Sa susunod, dapat ilabas ko ng madalas ang asawa ko. Sa susunod, gusto ko ng maraming date kasama ka. Mahal, gutom na ako. Kumain na tayo, pumasok na tayo. Lin Ruiwe, ikaw pala? Restaurant lang ito. Ano naman ang masama dito? Tama ang hassle na makita ka dito. Kaya ba ng isang probinsyana na tulad mo ang ganito? Anong problema sa pagiging taga-probinsya? Lin Romeng, huwag kalimutan. Lumaki ka rin sa probinsya. Tigilan mo na ang pag-aarte. Libre na ba kita? Sige. Lin Ruiwe, wala ka ng kahihiyan. Sabi mo, ililibre mo kami, miss. Ito. Itong buong pahina at itong mga ito. Lahat nito. Ang babayad ay itong binibini. Sige po. Ma'am, ang total ay 103,800 na yuan. Paano nyo gustong magbayad? Ano? Isang mumurahing probinsyang restaurant ay ganyan kalaki ang singil? Lin Ruiwe, sinadya mo ito. Hindi ba ikaw ang nag-alok na magbayad? Hindi mo kaya magbayad? Tama na, tumigil ka na sa paggawa ng eksena. Uy, kung hindi mo kaya, dapat sinabi mo, kaya ko. Gusto ng asawa kong kainin ito, kaya tiyak na kaya ko itong bayaran. Miss, dalhin nyo lahat ng in-order namin. Sige po. Lin Ruiwe, paano ka naging ganito? Naging ganito? Anong ibig sabihin? Hindi mo alam ang lugar mo, wala ka ng kontrol. Hindi na ako bahagi ng pamilya Lin. Wala nang relasyon sa isa't isa at wala kang karapatang utusan ako. Magaling, mahal. Sige. Dahil ganun ang pagkakasabi mo simula ngayon, tapos na tayo. Kung hihingi ka pa ng tulong sa akin, wala ka ng ibang pagkakataon. Protektado ko ang asawa ko, hindi kanya kailangan. Salamat, asawa. Tinawag ako ng asawa ko na asawa ng kusa. Ano ang tinitingnan mo? Tara na. Gusto mong manlibre ng pagkain, di ba? Ikaw ang magbabayad nito. Ako? Sige. Servidora? Anong klasing mahal na restaurant sa probinsya ito? Kami ay isang dekalidad na pribadong kusina. Kung naghahanap ka ng pagkain probinsya, pwede kang kumaliwa sa labas. May ilang lugar. Anong ibig sabihin nun? Sinabi ko bang hindi ako kakain? Ito. At ito. Magsimula tayo sa tatlong ito. Pwede tayong umorder pa kung hindi sapat. Walang problema. Nagbibiro ka? Hindi mo kayang bayaran ng isang pagkain? Anong ibig mong sabihin? Eksakto kung ano ang sinabi ko. Nakuha lang namin ang puhunan mula sa nanay ko pagkatapos naming makuha ang ligaw na ginseng at itinayo ang bagong linya ng produksyon. At sinisisi mo ako. Hindi ba ikaw ang nagsabi na kung pupunta tayo sa Nanshan, mahanap natin ang pinakamayamang lalaki at bibilhin ang ginseng? Nasaan ang ginseng? Nasaan ang pinakamayamang lalaki? Sige. Pinagmamasdan pa rin nila tayo. Tigilan mo na. Ako ba ang nagkakagulo? Sige. Kunin mo ako ng isang mangkok ng kanin. Mahal. Tama na, wag mo na akong pakainin. Kumain ka rin. Hindi gusto kitang alagaan, asikasuhin ka, alagaan ka. Masaya akong gawin yan. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Noong isang araw, noong isama mo ako sa paghukay ng ginseng, masaya rin ako nun talaga. Gusto ko rin magkaroon ng sarili kong karera. Naiintindihan ko, pero ang pagbalat ng hipon para sa'yo ay tungkulin ko bilang asawa. Heto. Mahal. Sige, kumain ka na. Sige.
Busog ka na? Kung busog ka na, umalis na tayo bago tayo madamay sa mas maraming problema. Busog na ako. Saka tayo pumunta sa ikalawang item sa itinerary ng date natin ngayon. Mamili. Oo. Anong ginagawa mo, Lin Rumeng? Anong ginagawa ko? Iniisip mo pa rin ba si Lin Ruiwe sa puso mo? Ito ay sa pagitan natin. Bakit mo siya lagi binabanggit? Alam mo sa puso mo. Dahil lang hindi kita binalatan ng hipon, di ba? Tsaka, anong asawa ang nag-aasikaso sa asawa niya sa hapagkainan? Ang probinsyana mo naman, wala kang pagkakatulad kay Lin Ruiwe na marunong kumilos ng tama, di ba? Sige, ulitin mo yan ng mas malakas. Sige. May hipon pa dito. Balatan ko para sa'yo, okay na. Ang pinaka-priority natin ngayon ay hanapin ng ligaw na ginseng. Huwag kang magalit. Bakit hindi mo ginawa yan dati? Sa totoo lang tama ka nung isang araw. Si Lin Ruiwe ay hindi na kasing antas natin, kaya hindi na natin kailangan maglaro. Ayon sa kanyang mga patakaran. Sa mga susunod na araw, dito tayo mananatili. Una, mangalap tayo ng impormasyon tungkol sa ligaw na ginseng at sa pinakamayamang tao. May tao sa pamilya ko na nagtatrabaho sa isang proyekto sa Nanshan Village. Bukas dun muna tayo pupunta. Ipahinto ang pabrika sa pagbili ng ginseng ng Pamilya Pei. Kapag nawalan na sila ng kita, tingnan natin kung ano ang gagawin nila. Mahal, ang galing mo. Kapag wala na silang kita, tingnan natin kung paano magpapanggap si Lin Ruiwe. Mahal, sa tingin ko, bagay na bagay sa iyo ang damit na ito. Bakit hindi mo subukan? Ang galing ng panlasa mo. Ito ay dinisenyo ng taga-disenyo ng aming brand. Eksklusibo itong piraso. Ang estilo na ito ay nag-iisa sa buong bansa. Talaga? Oo, totoo. Tingnan mo ang gupit ng damit na ito. Ang ganda ng pagkakasya sa iyong baywang. At bagay na bagay ito sa iyong estilo. Paano kung kukuha ako ng ilan pa? Mga bag at aksesoryang magkakasundo. Maaari mong subukan ang lahat ng sabay. Sige, susubukan ko ito. Wow, ang ganda ng itsura. Mahal, paano ka naman naging napakaganda? Ayaw ko ng kumurap. Hindi naman kasing exaggerate ng sinasabi mo. Kayo na naman. Hindi kayo maalis. Masakit ang paa ko, kaya pumunta ako para bumili ng sapatos. At nakasalubong ko pa kayo, ang sama ng swerte. Ito ay nasa gitna ng kawalan, ang tanging luxury store sa paligid. Mahal, sabihin mo sa akin, sa kanilang sitwasyon, kaya ba nilang bili ng anuman dito? Hindi naman sila tumitingin lang ng hindi bumibili, ng aabuso, di ba? Bantayan mo ang bibig mo. Wala kang kwentang manager at naglakas loob kang itulak ako? Ito ang may-ari ng ating mall. Pagtulak sa'yo ay pagiging magalang na sa'yo. Siya, ang may-ari? Uy, bakit hindi ako pwedeng maging may-ari ng mall? Makinig ka bata, ang mall na ito ay pag-aari ng pinakamayamang tao sa Nancheng. Ano, sinasabi mo bang ikaw ang pinakamayamang tao sa Nancheng? Tama siya na nga. Ha! Kung ang asawa ko at ako ay walang planong makipagkita sa pinakamayamang tao ngayong gabi, baka naniwala pa ako sa kalokohan mo. Sa iyong katayuan, akala mo makakapagpanggap ka bilang pinakamayamang tao? Oh, Wala kayong klase. Oh, mahal kong kapatid, wala ka nang masasabi dyan, di ba? Mahal, tara na. Uy. Jingcheng. Kung handa mong ibigay sa akin ang kumpanya, gagawin ko ang lahat. Huwag mag-alala, sisiguraduhin kong maipaalam sa dalawang yon. Lahat ng shopping mall ng pamilya natin ay maglalagay sa kanila sa blacklist. Okay? Sige. Ang Pamilya Pei ba ay kasali rin sa negosyo? Siyempre. Napakarami naming pera sa bahay. Nakatambak lang doon, kaya nagpasya kaming mamuhunan isang bahagi nito. Yung manager kanina, siya pala ang pinuno ng nayo ng Nanshan Village. Akala ko ay may kakayahan siya, kaya siya ko itinalaga na mamahala ng mall. Anong uri ng negosyo ang iyong pinuhunanan? Oo, marami. Mga supermarket at shopping center, sariwang ani at mga hayop, kahit anong kumikita, pinuhunanan namin. Kami ay pinangalan ng pinakamayamang pamilya sa Nancheng. Hindi maraming tao ang nakakaalam nito.
Hoy, kaya mahal, mula ngayon pwede kang gumastos ng pera kahit paano mo gusto. Hindi na kailangan mag-ipon ng pera para sa asawa mo, okay? Nakuha ko. Uy, teka, ikaw ang pinakamayaman. Sino ba ang pinag-uusapan ni Lusu? Narinig ko kamakailan na may gumagamit ng pangalan ko para manloko ng tao. Hindi natin problema. Tara na. Galing! Uuwi ako at makikita ang magandang asawa ko sa kanyang magagandang bagong damit. Ngayon, tingnan natin sino ang maglalakas loob magsabi na walang damit ang asawa ko. Tara na. Ay, nanay. Oh. Nakita ko ang mga damit na binili mo. May magandang panlasa ang asawa mo. Mukhang bagay lahat sa'yo. Tay, para sa'yo ito. Nanay, para sa'yo ito. Para sa akin ito? Oh, nanay. Ang asawa ko ay pumunta sa iba't ibang tindahan para makuha ang mga ito. Sabi niya, tama ang kulay at matibay ang tela. Perpekto para sa iyo. Ay, ang ganda ng sorpresa. Hindi ko inaasahan na mag-i-shopping kayo at maalala pa kami. Hoy, kamusta? Ang ganda. Bagay na bagay sa'yo ang kulay na ito. Ang galing mo talaga sa scarf. Bibili pa ako ng ilan para sa'yo mamaya. Hoy, ang galing? Paano naman ang akin? Kamusta? Wow, ang tatay kong luma ay naging astig. Hoy, bastos ka. Saan ka natutong magsalita? Ang manugang ko talaga ang maalalahanin. Hindi tulad nitong pilyong bata, walang utang na loob. Ako, parang ang iyong mga mata ay para lang sa manugang mo. Nakalimutan mo na ang sarili mong anak. Tara na. Mahal, napakaganda mo kapag ngumingiti. Dapat kang ngumiti ng mas madalas. Siyempre, masaya ako rito. Matagal na akong hindi nakakaranas ng ganitong pakiramdam ng pamilya. Siguraduhin kong mararanasan mo ito araw-araw mula ngayon. Pangako. Isa na namang araw sa kama. Kaninong asawa? Ang ganda mo kahit natutulog ka. Teka, mahal? Basang-basa ka ng malamig na pawis. Masakit ba? Saan ang sakit? Isusugod na kita sa ospital ngayon. Hindi na kailangan. Medyo masakit lang ang tiyan ko. Ang sakit ng tiyan ay hindi dapat baliwalain. Hindi, gusto talaga kitang dalhin sa ospital. Hindi talaga. Ayos lang ako. Dumating na kasi ang regla ko. Anong oras? Ikaw, dumating na ang regla mo? Kung gayon, gagawa ako ng mainit na tubig na may asukal na kayumanggi para sa iyo. Halika dito. Sandali lang. Ito. Kumusta ang pakiramdam mo? Mas mabuti na. Mainit na ang tiyan ko ngayon. Mabuti naman. Ito. Hindi ka pwedeng magdusa ng ganito. May kilala akong tradisyonal na manggagamot ng Chino. Talagang magaling siya. Kapag wala ka ng sakit, dadalhin kita sa kanya. Hindi naman yan urgent. Mayroon ka ba sa bahay? Mga sanitary pads. Kukuha ako ngayon din. Okay, humiga ka muna sandali. Ngayong gabi, babalik ako at papalitan ng mga kumot. Okay. Naku, nakalimutan kong itanong sa asawa ko kung anong brand ang gusto niya. Bahala na, bibili na lang ako ng iba't ibang klase. Ay, ang batang Pei. Ngayong kasal ka na, marunong ka ng mag-alaga. Bumili ka pa ng napkin para sa asawa mo. Siyempre, kailangan mong alagaan ang sarili mong asawa.
Nako, nakakaingit talaga. Wala kang ideya kung gaano kasama ang asawa ko. 10 taon na kaming kasal at hindi niya alam kung ano ang itsura ng napkin. Hindi tama yan. Common sense lang yan. Kailangan ko siyang pagalitan mamaya. Alis na ako. Bye. Nako, nakakaingit talaga. Mahal, mahal. Nandito na ako, mahal. Mahal, tagal na. Hindi ka pa ba tapos maligo? Mahal? Anong problema? Kailangan mo ba ng tulong? Papasok na ako. What? Wala akong dalang damit. Huwag kang tumingin. Sige, hindi ako titingin. Nandoon ang mga pads. Sige, pwede ka nang lumingon. Ito. Para sa'yo ito. Ano ito? Isang pampainit ng kamay. Ganito, idikit mo sa iyong tiyan at papainitin ka nito. So, kumusta? Nararamdaman mo ba ang init? Oh, masarap at mainit. Sige, humiga ka, magpahinga ka pa ng konti at gagawa ako ng noodles para sa'yo. Kaya hindi ka abala ngayon? Huwag kang mag-alala, ang aking mga magulang ay parehong abala at wala sa bahay ngayon. Mananatili ako sa bahay at sasamahan kita. Ang mundo ay malawak pero ang aking asawa ang nauuna. Noon, kahit nung may regla ako, kailangan kong tumayo ng maayos sa harap ng aking ina. Hindi ko inakala na makakahanap ako ng taong mag-aalaga ng ganito sa akin. Ang aking mga kamay ay mainit. Hayaan mong imasahe ko ito para sa iyo. Makakatulong ito sa sakit. Oo, mas maganda ang pakiramdam. Kaya may reward ba ako? Ang reward mo ay makakatulog ka na sa kama mula ngayon. Ruiwe. Nagluto ako ng ginseng chicken soup para sa'yo. Uy, naggisa ang biyenan mo ng tadyang. Kumain ka lang ng kahit anong gusto mo para palakasin ang katawan mo. Salamat, nanay. Pero alam mo, hindi ko talaga inaasahan na si Jingcheng ay magiging ganito kaayos. Alam na niya kung paano alagaan ang kanyang asawa ngayon. Hahaha. Oo, kaninang umaga pumunta siya sa nanay mo para magtanong kung paano gumawa ng brown sugar water. Yung seryosong mukha niya, akala mo nagtatayo siya ng tangke kung hindi mo alam. Hahaha. Tama. Panahon na ng pag-aani. Bukas ay ang taunang eksibisyon ng ginseng. Ruiwe, hindi ba gusto mong matuto pa tungkol dito? Jincheng, dalhin mo si Ruiwe bukas para makita. Ang boot ng pamilya natin ay nasa kamay mo. Hoy Jingcheng, kung alam ko lang na darating ka ngayon, ang eksibisyong ito sana ikaw ang nag-host. Sa mga nakaraang taon, ang mga industriya ng nayon, utang namin sa iyo ang pamumuno sa lahat. Sa totoo lang, hindi tayo makararating sa kinaroroonan natin ngayon. Kapitan, sobra kang mabait. Pagsisikap ng lahat iyan. Oh, sige na, huwag kang masyadong mahinhin. Kung hindi ka masyadong low-key at palaging tumatanggi na aminin na ikaw ang pinakamayaman, hindi ka mapapahamak tulad noong huli sa mall na tinatarget ng mga kahina-hinalang tao. Sa palagay ko, dapat mo na lang aminin na ikaw ang pinakamayaman. Kapitan, alam kong mabuti ang intensyon mo, ngunit hindi ko talaga maamin na ako ang pinakamayaman. Masyadong delikado ang titulong iyon.
Ayaw kong magdala ng mga taong may masamang hangarin sa nayon ng Nanshan. Gusto kong ang lugar na ito ay manatiling dalisay magpakailanman. Jingcheng, alam kong hindi ako nagkamali sa'yo. Lin Rumeng, anong ginagawa niya sa eksibisyon? Hindi ba siya at si Lusu sinusubukang bilhin ang ligaw na ginseng na iyon? Siyempre, hindi nila palalampasin ang palabas na ito. Pero nasabi ko na dati, ang ligaw na ginseng mula sa Nanshan Village ay hindi ipinagbibili. Walang silbi ang pagpunta nila dito. Maliban kung Maliban kung ano? niloko sila. Ikaw, sasabihin ko sa iyo ang isang bagay. Ngayon ay may suporta ng pinakamayamang tao. Malapit nang umangat ang pamilyang Lu. Kahit na nawala ang 20 taon na iyon sa pamilyang Lin, ako pa rin ang tunay na panalo. Ako si Lin Rumeng. Itong Ginoo ay si Pei Xiaogang, ang pinakamayaman sa Nancheng. Mr. Pei. Hoy, hindi ba ikaw ang sa aking tiyuhin na pinsan ng lola ng pamangkin ng pinsan Xiaogang? Ikaw, Hindi ba ikaw ay nasa bilangguan? Paano ka nakalabas? anong kalokohan ang sinasabi mo? Ako ang pinakamayamang tao. Hindi ka ba dapat nasa bilangguan? Paano ka nakatakas? Ano ba ang sinasabi mo? Ako ang pinakamayamang tao sa bayan. Ang kapal ng mukha mo. Ako ang kapitan ng Nanshan Village. At sino ka ba? Ikaw siguro ay artista na inupahan ni Lin Ruiwe. Ito ka ng kapitan ng aming nayon. Hahaha, kayo. Lahat kayo ay artista. Lahat ito ay pag-arte. Imposible yan. Ako ang tunay na binibini ng pamilya Lin. Ako lang ang karapat dapat makipagnegosyo sa pinakamayamang tao. Hindi ka panipaniwala. Mahal, okay ka lang ba? Ayos ka lang ba? Huwag mo akong takutin ng ganyan. Hayaan mo akong dalhin ka sa ospital. Halika, hawakan mo ako. Sabi ng doktor maliit lang na sprain. Teka, hindi mo naman kailangan gawin ito. Hindi pwede. Kahit maliit na injury, injury pa rin. Kukuha ako ng tela at balutin ng matutulis. Talaga, hindi naman kailangan. Uy, mahal, anong ginagawa mo? Pwede mo naman akong tawagan. Hindi na, pupunta lang ako sa banyo. Sasabayan kita. Uy, mahal, asawa mo ako. Anong ikinahihiya mo? Dapat nandito ako para tulungan ka sa mga ganitong oras. Mahal, ang cute mo kapag nahihiya ka. Sige, aalalayan kita. Kung hindi mo sasabihing lumiko, hindi ako lilingon. Okay lang ba? Oh, lumingon ka. Oh, sige. Ikaw, dapat lumabas ka na lang. Hindi ko alam na may ganitong side ang asawa ko. Nakuha ko. Tara na. Sabihin mo kapag tapos ka na. Sigurado ka bang ayaw mo ng tulong ko? Paano kung may matamaan ka? Walang paano kung. Sige. Sayang naman. Hindi mo man lang ako hinahayaang tumulong. Nasasaktan talaga ako. Tapos ka na. E di ako naman. Kakaiba yon. Karaniwan ang tagal niya sa shower. Anong nangyari sa kanya ngayon? Matagal na siya doon. Hindi mo ba naisip na sobrang tagal na? Tada sorpresa. Mahal. Ano? Gusto mo ba? Hindi siya sapat, pero maganda ang katawan niya.
Hindi yan tama. Hindi mo ba gusto ganyan talaga sa TV? Anong klase ng palabas ang pinapanood mo? Yung mga gusto mong panoorin. Hipuin mo ang sarap. Hindi ito tama. Ano ang problema? Ikaw ang asawa ko. Dapat lagi kitang hipuin. Ako, gusto ko kapag hinahawakan mo ako. Wala akong kakaibang libangan na ganyan. Sabihin mo lang sa akin gusto mo ba o hindi. Ang sarap talaga sa pakiramdam. Pero puro forma lang, walang laman. Bakit wala kang reaksyon? Ginawa ko ang buhok ko, pinakita ang katawan ko, pinahintulutan ka pang hawakan ng abs ko. Ang reaksyon mo, hindi tulad sa mga drama. Iniipon ko lang ang hiya mo. Sige, naintindihan ko. Ayaw mo lang talaga sa akin, ayaw mo sa akin talaga. Oh, Pei Jingcheng. Mahal, ano? kung gusto kita o hindi, sino pa ba ang mas nakakaalam kaysa sayo? Ang pagpapakasal sa'yo ang pinakamaswerteng bagay sa buhay ko. Sinta. Sinta ko. Ang makapag-asawa ka ang pinakamaswerteng bagay sa buhay ko. Kaya okay lang kung hindi mo kaya. Hindi ko kaya ano? Ako? Hindi kaya? Sino nagsabi kaya na kaya ko? Nung araw na yon, Kalimutan na ang pagtulog. Hindi tayo matutulog ngayong gabi. Ipapakita ko sa sinta ko kung gaano ako kagaling. Uy, ano ang hinahanap mo? ay wala lang, si Jingcheng kasi, nawala siya kaninang umaga pa. Umakyat siya sa bundok kaninang umaga para kumuha ng ginseng. Panahon ng ani, busy lang siya. Tama si Jingcheng. Busy siya, wag kang mag-alala. Ay, ikaw naman. Wag mong laging alalahanin ang mga lalaki. Kaming mga babae, kailangan din namin ng sariling buhay. Dapat lumalabas ka pa rin. Tara, gusto mo bang maglakad-lakad kasama ako? Tara na. Uy, hindi ba yun si... Hindi. Nakakakita ka lang ng kung ano. Umuwi na tayo agad. May niluluto ako sa bahay. Uy, tara. Iyon ay talagang si Pei Jingcheng. Nanay, bakit mo ako pinigilan? Niloloko ba niya ako? Pare-pareho lang ang mga lalaki, di ba? Sinadya kong dumaan sa malayong daan pa uwi. Talagang tinutulungan ni nanay si Jingcheng na itago ang mga bagay sa akin. Medyo pagod ako. Pupunta na ako sa kwarto ko. Mahal. Pakasalan mo ba ako? Ito pala ang inihahanda mo. Wala kang ideya. Jingcheng, para sa proposal na ito, nagpunta pa siya sa may-ari ng convenience store para humingi ng payo. Para sa proposal na ito, espesipiko niyang hinanap ako na dating nagplaplano ng kasal. Inilista niya ang bawat hakbang. Bago ito magsimula, double check pa niya ang lahat sa akin. Nainggit ako. Akala ko malalaman ng asawa ko. Buti na lang pinigilan kita. Kung hindi, masisira mo ang buong sorpresa. Sa kabutihang palad sa huli, naging ganap na tagumpay. Mahal. Masaya ka ba sa proposal? Akala ko lalaktawan natin ang mga ganitong hakbang bago magpakasal. Paano namin gagawin? Ang mayroon ang iba. Dapat mayroon din ang asawa ko at mas maganda pa. Mahal, alam ko na malaki ang sakripisyo mo. Napakasalan ako sa liblib na baryo na ito. Pero sumusumpa ako, ibibigay ko ang lahat. Sa natitira kong buhay, mamahalin kita ng mabuti. Kaya papakasalan mo ba ako? So, pakakasalan mo ba ako? Sabi, oo. Sabi o. Oh, Wow!
Kaya sinabi mong oo, hindi ka na pwedeng umatras ngayon. Huwag kang mag-alala. Simula ngayon, ibibigay ko sa iyo isang marangya at perpektong kasal. Halik, halik. Well, narinig mo sila. Napakaganda. Oo, napakaganda. Ang mapangasawa ang napakagandang manugang, ang pamilya Pei ay talagang pinagpala. Nag-propose ka lang, bakit magdadrive ng 4 na oras para ihatid ako sa Nancheng? Gusto mong dito magkasal, di ba? Paano mo nalaman? Dito ka lumaki. Kahit hindi mo sabihin asawa mo ako, paano ko hindi malalaman? Asawa. Manugang, tingnan mo. Tingnan mo ang dala namin sa'yo. Pumili ako ng mga alahas. Ang biyenan mong babae ay nagdala ng mga damit pangkasal. Ikaw at ang malaking bibig mo, kailan ka matututo? Ang dami? Oo. Ang maginhawa ng mga tindahan ng damit pangkasal ngayon. Nag-aalok sila ng serbisyo sa bahay. Manugang, tingnan mo kung may gusto ka. Sige, subukan mo. Ang tatay mo at ako pinahatid namin ang lahat ng sikat nilang estilo. Ha ha ha. Susubukan ko na ngayon. Magsimula na tayo. Tingnan mo, lumalabas na. Ang ganda! Nag-iensayo kami buong hapon, medyo pagod na ako. Kaya hindi ba ang asawa mo nandito na? Binibini anong serbisyo ng masahe ang gusto mo? Ano-ano ang meron kayo? Marami kami. Pwedeng imasage ang iyong mga binti, balikat at leeg. Mga masahe sa likod at kaya pa naming ihandog ang aming sarili. Alin ang gusto mo, mahal? Kung ganon, magmasahe tayo sa binti. Sige, walang problema. Serbisyo ng masahe ng asawa ngayon ay available na. Kumusta? Professional na technique, di ba? Hahaha, sobrang nakikiliti. Rumeng, bakit ka nandito sa kalaliman ng gabi? Nanay, mayroon akong dapat ipaalala sa'yo. Simula nang malaman ko na magpapakasal si Lin Ruiwe, gusto ko sanang ipaalala sa iyo. Hindi ko lang alam kung paano sasabihin. Ngunit ngayong gabi nagdesisyon na ako. Para sa iyo at para sa pamilya Lin, kahit na masaktan kita, kailangan kong sabihin ito. Ano yon? Si Lin Ruyo ay nagkakagulo ng sobra para sa kanyang kasal sa Nancheng. Naisip mo na ba kung bakit? Alam ng lahat na lumaki si Lin Ruiwe sa pamilya Lin. Ang paggawa niya ng malaking eksena tungkol sa kasal ay para lang makuha ang kayamanan ng pamilya. Huwag kalimutan, taglay pa rin niya ang apelyidong Lin. Kailangan kong ipaalala sa iyo. Si Lin Ruiwe ay kailangan palitan ng kanyang apelyido. Ibig mong sabihin, papapalitan siya ng apelyido? Yun ay parang pag-aanunsyo sa mundo. Na tinatalikuran niya ang mga ari-arian ng pamilya Lin. Oo nanay, si Lin Ruiwe ay sinasamantala ang katotohanan na ikaw lang ang sumusuporta sa pamilyang Lin. Kaya siya naglakas loob na napakahayagang makipag-agawan sa kayamanan ng pamilya. Naawa ako sa'yo. Talagang hindi patas para sa'yo. Nagtataka ako kung bakit bigla niya gusto akong dumalo sa kasal niya. Kaya pala ganun. Hindi natin ito pwedeng hayaang lumala. Pipilitin ko siyang kumilos agad bukas. Sige nanay. Bukas sasamahan kita. Hindi ba sinabi mo na masyado kang abala para sa kasal natin? Bakit mo hinila ang asawa ko rito? Huwag kang makialam. Ruiwe, pinalaki kita ng 22 taon. Hindi ko inakalang magiging ganito ka. Anong ganito? Alam ko na lahat. Pumunta ka sa Nancheng para ikasal dahil lang sa pera ng pamilyang Lin. Sinabi ko na sa'yo, kung talagang nasa problema ka, sana hiniling mo sa akin. Nagmakaawa ka. Hindi ako walang puso. Bibigyan sana kita ng kahit ano.
Bakit kailangan mo pang subukan na kunin ito? Sabihin mo lang kung ano ang gusto mo. Gusto kong pumunta ka sa notaryo publiko at pumirma ng dokumento. Sumang-ayon na agad na baguhin ang iyong apelido. Wala akong pakialam kung ano ang ipapalit mo basta hindi Lin. Ang mga ari-arian ng pamilya Lin, wala kang makukuhang kahit isang sentimo. Nito. Kaya ito ang tinatawag mong 22 taong pagmamahalan ng ina at anak. Sige. Pipirma ako. Sinusuportahan kita, mahal. Sumasang-ayon ka lang ba dyan? Inay, ito na ang huling beses na tatawagin kita ng ganyan. Kahit anong ugnayan meron tayo, nagtatapos dito. Mahal. Ayos ka lang ba? Ang sabihing hindi ako malungkot ay kasinungalingan, pero ang totoo, mas bukas ang isip ko. Sadyang pag-asa lang na akala ko ako ang nasa putik, hindi ko na malayang sila pala ang lumulubog. Sa pamamagitan nila, marami akong naunawaan. Tulad ng ano? Halimbawa, kapag ang kaligayahan ay nasa iyong mga kamay, kahit maliit, dapat mong subukang hawakan at huwag itong pakawalan. Unti-unti, lalago lang ang kaligayahan. Tulad ngayon, gusto ko talagang kumapit. Mahal, gising ka na? Inaantok pa ako. Patulugin mo pa ako sandali. Sige na. Anong gusto mong gawin? Tara. Ulitin natin. Sarap sa umaga, ano na naman itong mundo? Eh di sasabihin ko na oo. Bakit ko ba naisip na hindi siya interesado? Sobra pa nga siyang interesado. Oras na para bumangon, kasal mo ngayon. Inay, ano ba? Pei Jingcheng, ngayon ang iyong kasal. Pwede bang maging mas maingat kayo? Inay, hindi ka man lang kumatok. Nagdadala lang ako ng prutas para sa inyo. Sino ba naman mag-aakalang ganito kayo kaaga? Ay nako. Sa tingin ko, magiging lola na ako. Mahal. Gusto ni inay na magka-baby tayo. Sino bang nagsabing magkaka-baby ako sa iyo? Eh kaninong baby ang dinadala mo? Tumigil ka. Kaya dapat ba tayong magpatuloy? Magpatuloy sa ano? May kasal tayong dadaluhan. Ang pamilyang Pei ay napakaswerte, ang napangasawa ang napakagandang nobya. Maligayang araw ng kasal. Sana magkaroon kayo ng anak na lalaki. Salamat sa inyong lahat. Lalaking ikakasal, kukunin mo ba ang babaeng ito bilang iyong asawa? Upang yakapin at alagaan, sa kayamanan at kahirapan, sa sakit at sa kalusugan, ibigin at pahalagahan, iiwan ang lahat ng iba hanggat kayo ay nabubuhay. Oo. Babaeng ikakasal, kukunin mo ba ang lalaking ito? Oo. Ang makita ang aking anak na umabot sa araw na ito, labis akong naantig. Tingnan mo ang iyong sarili. Ito ang araw ng kasal ng ating anak. Dapat tayong magsaya, hindi umiyak, masaya. Masaya ang magkaroon ng napakagandang manugang na babae.
Masaya lang ako. Ching-cheng, Ano? mahigit 1 taon na mula nang pakasalan ka ni Ruyue. Bakit wala pa ring balita? Ano bang nangyayari? Tama. Kung wala talaga, magpatingin kayo sa doktor. Ang mga bagay na ito, nasa tadhana lang yan. Kain ka na, mahal. Kailangan mo ng karne para manatiling malusog. Mahal, anong problema? Okay ka lang ba? Nasusuka? Baka naman buntis ka na sa wakas, hahaha. Pumunta tayo sa ospital. Tara, umalis na tayo. Ang daming tao. Kaya ano ang resulta? Doktor, pakisabi sa amin. Binabati kita. Buntis ka ng 2 buwan. Normal ang pag-develop ng sanggol. Bumalik lang kayo para sa regular na pagpapacheck up. Ang galing. Buntis ako? Oh, mahal, buntis ka. Magkakaanak tayo. Ay nako, magkakaapon na tayo. Dalawang buwan pa lang. Hindi mo kailangang kabahan ng sobra. Kalokohan. Simula ngayon manatili ka lang sa bahay at magpahinga. Kami na ang bahala sa iba. Walang problema. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Ay, mahal kong ate, nagtatago sa likod ng iba. Natatakot ka bang harapin ako? Ang galing mong manakit, Sinta. Ang lakas ng loob mo akong tamaan. Nakasakit na ako sa'yo dati. Bakit hindi ako mangahas ngayon? Magsasabi ako sa iyo ng isang bagay. Ang aking manugang na babae ay nasa proteksyon namin mula ngayon. Hindi mo siya gagalawin. Mahal, buntis ka. Tumayo ka sa likod ko. Buntis ka? Ayaw na akong kausapin ni nanay. Ang aking biyenan at asawa, pinalayas ako sa bahay. Bakit? Bakit ikaw ang may lahat ng gusto ko? Nangahas kang sakta ng asawa ko. Wala kang karapatan. Huwag kang matakot, mahal. Alam mo ba kung bakit? Dahil hindi ka nangahas. Harapin ang sarili mo? Marunong ka lang umaasa sa iba. Umaasang makahanap ng halaga mo sa pamamagitan nila. Hindi mo makukuha ang gusto mo. Hindi ko alam kung ano ang gusto ko. Huwag kang mag-alala, mahal. Si Lin Rumeng ay naaresto na. Magsisilbi siya ng sentensya. Hindi bababa sa 5 taon. Oo, tama. Ang pamilyang Lu ay nagbangkarote. Ang pamilyang Lin ay namuhunan ng lahat ng pera nila sa pamilyang Lu, kaya't nagbangkarote rin sila. Ang dati mong ina, ngayon nasa hilagang lalawigan, pumipitas ng bulak. Nakaraan na ya. Oo, nakaraan na yan. Ang bawat araw simula ngayon ay magiging bahagi ng ating bagong buhay. Ganyan lang, 5 taon na ang lumipas. Ang ating anak ay 5 taon na. Oo, matagal na tayong kasal, pero para bang hindi pa sapat. Kahit na araw-araw tayong nagkikita, pakiramdam ko'y hindi pa rin sapat. Kasalanan yan ng batang makulit na yan. Lagi siyang nagpupumilit na matulog sa iyo. Matagal na mula noong huli tayong mag-isa na natulog. Nagseselos ka ba talaga sa sarili nating anak? Wala akong pakialam, wala. Si Pei Wenbo ay 5 taon na. Panahon na para sa elementarya. Sige, kakausapin ko siya tungkol dyan pag uwi ko ngayon. Ikaw ang pinakamahusay, mahal. Mahal, kahit na 5 taon na tayong kasal, hindi pa rin ako nagsasawa sa pagtingin sa iyo. Kasalanan ko, ang ganda-ganda ng asawa ko. Mas tumitingin ako, mas gusto ko ang nakikita ko. Nanay at tatay, sobrang nakakahiya naman. Naghahalikan sa publiko? Ikaw na munting pilyo, sira mo na naman ang moment ko. Takbo, huhuliin ka ni tatay at papaluin ang puwet mo. Ano ba ang sinabi ko sa'yo? Hindi ko na kayang hintayin hanggang sa susunod na taon. Papasok na namin siya sa elementarya ngayong taon. Makikiraan po. Ikaw ba? Kilala ba kita? Sa wakas naintindihan na niya. Hindi kita kilala. Mauna ka na. Mahal, sino yon? Isang estranghero lang.
Umuwi na tayo at maghanda ng kwarto para kay Shawen. Mahal, pumayag ka. Ang galing, mahal. Ikaw talaga ang pinakamahusay na asawa sa buong mundo. Tara, alis na tayo. Umuwi na tayo.